Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Maya Paabak, Luzon, maayong aga Visayas at Marajaw na Buntag, Mindanao. First weekend of September, sa paanong paraan mo ba ito gugugulin? Saan man ang lakad mo today, mag-ingat at maging alerto. At kasabay ng pagiging handa mo sa araw-araw ay yung pagiging updated, hindi lamang sa lagay ng ating panahon, kundi pati na rin sa mahalagang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay kaming mapapanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Saturday morning, September 3, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Para sa mga nag-aabang ng ating sunrise for today, yan po ay 5:44 ng umaga. Habang yung mamamasyal naman sa Manila Bay mamaya, inaasahan po natin ang sunset natin 6:06 ng gabi. At ngayon naman, para mabigyan na tayo ng ideya sa inaasahang weather condition para sa araw na ito, makakapanayam na natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Miss Shelly Ignacio. Good morning, Miss Shelly. Unahin na po natin ito. Ano po ba yung inaasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras, lalo pat ito po yung unang Sabado ng Setyembre? Magandang umaga rin sa iyo, Amor, at sa ating mga tagapanood. At para nga dito sa ating taya ng panahon sa loob ng 24 oras, yung ating weather system na nakakaapekto ay itong southwest monsoon pa rin dito sa may kanlurang bahagi ng ating northern and central Luzon. Dahil dyan, asahan natin itong probinsya ng northern Ilocos Norte, Apayao, at yung mga isla ng Batanes at Babuyan, magkakaroon pa rin ng maulap na kalangitan na may kasama ang mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkilat at pagkulog. Samantalang sa Metro Manila at sa titirang bahagi ng ating bansa, magiging maganda pa rin ang ating lagay ng panahon, mainit at malinsangan, pero hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na magkaroon po tayo ng mga isolated na paulan o yung tinatawag nating mga localized thunderstorm. So ayan, dahil mararanasan pa rin pala natin itong mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa ilang bahagi ng ating bansa, ay huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong at syempre pagmomonitor, kasama pa rin ang Panahon TV. At eto naman po, Miss Shelly, nabanggit nyo nga, patuloy po ang pag-iral nito pong hanging habagat o yung southwest monsoon. So meron pa ba itong epekto sa lagyan ng ating mga karagatan? Safe po ba ang paglalayag o pamamalaot sa mga susunod na oras? Yung ating southwest monsoon na nararanasan dito sa may kanlurang bahagi ng ating northern and central Luzon ay medyo mahina. At dahil dyan, ligtas pa rin pumalaot yung alimang uri ng sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. Pero pinapayuhan pa rin yung ating mamamayang gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat ay mag-ingat pa rin dahil yung mga karagatan natin ay maaaring maging katamtaman hanggang sa kuminsan ay maalon. And doble ingat na lamang para sa ating mga kababayan na magsisi travel for today, lalong-lalo na itong mga maliliit na sasakyang pandagat. At dahil nga po bare months na, Miss Shelly, na pag-uusapan na rin po natin yung pagpasok nito pong amihan season. So kailan po ba natin masasabi ito pong transition period from habagat to amihan, at ano-ano po ba yung mga factors para masabi natin na tayo ay nandito na nga sa transition period na ito? Yung ating transition period ng southwest monsoon to amihan ay depende yan sa taon kung ano yung nakakaapektong mga weather system. Pero usually o yung madalas ay ito ay sa first quarter ng Oktubre or October. So kung mapapansin natin, yung hangin natin nanggagaling sa southwest, kaya nga natin itong tinatawag southwest monsoon, pero pag nagiging transition period na tayo, ito ay nanggagaling sa hilagang silangan o yung ating northeast monsoon, o yung nanggagaling ito sa high pressure area dito sa Siberian o mainland China. So kung mapapansin natin, pagpapalapit na yung ating Kapaskuhan, nararamdaman natin yung malamig na simoy na hangin dahil yung dulot ng ating northeast monsoon ay itong tuyo at malamig na hangin. So para sa ating viewers, matapos ang pagbabantay natin dito sa hanging habagat, inaasahan naman natin na sa mga susunod na buwan pa, ito pong pagpasok naman ng amihan season dito sa ating bansa. At panghuling katanungan na lamang, Miss Shelly, sa ngayon po ba, meron bang panibagong sama ng panahon o bagyo na nagbabadyang makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw?
Pagkatapos ni Enteng ay sa ngayon wala pa naman tayo nakikita na weather system na maaring makaapekto, pero patuloy pa rin tayo nagmo-monitor dito sa ating southwest monsoon. Patuloy na lamang kayong umantabay sa ilalabas na updates ng Pag-asa dito lamang sa Panahon TV. Maraming salamat sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama nga natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, yan po si Michelle Ignacio. Umpisa pa lang yan, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.